Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Happy New Year and welcome po sa unang salmo. Ito rin ang unang Monday for the year 2026. Ako pa rin po ang inyong companion, Kael Garcia. Sa pagsisimula ng bagong taon, magandang tanong ang ilagay natin sa ating mga puso. Kanino ba talaga ang lahat? Sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it." Simple pero napakalalim. Hindi sinabing the earth is ours. Hindi ring the earth is for us. Ang malinaw, ang mundo ay sa Diyos. At dito nagsisimula ang tamang pananaw sa buhay when it comes to ownership. Kasi kapag mali ang ownership, mali ang paggamit. Kapag akala natin na atin ang lahat, we abuse, we waste, we take for granted. Pero kapag alam nating hindi tayo ang may-ari, kundi tagapangalaga lamang, nagbabago ang paraan ng ating pamumuhay. Sa episode na to, pag-uusapan natin kasama niyo ko kung paano nagsisimula ang creation care sa isang pusong marunong sumuko at kumilala sa Diyos bilang tunay na may likha at may-ari ng lahat. Kaya huwag kang bibitiw, tutok ka lamang sa iyong favorite program and radio station here in Mega Manila, ang iyong Agapay ng Sambayanan. Ngayong bagong taon, maraming nagsasabi, bagong simula, bagong plano, bagong goals. Pero baka mas tama kung simulan natin sa ganito. Lord, lahat ng meron ako, buhay ko, oras ko, resources ko, mundo na ginagalawan ko ay tanging sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa kalikasan. Hindi lang ito tungkol sa basura, sa puno, sa hangin. Ito ay tungkol sa puso ng pagsuko. Kapag kinilala natin ang Diyos bilang may likha at may-ari, automatic na tayo ay stewards o katiwala. Ibig sabihin, entrusted lahat lang sa atin. Hiniram lang, ipinagkatiwala. At alam mo, malaking kaibahan ang buhay ng isang owner at isang steward. Ang owner, pwedeng gawin kahit ano. Ang steward, maingat. Ang steward, may pananagutan. Ang steward, iniisip kung anong gusto ng may-ari. Sa Genesis 1 verse 28, binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad na pangalagaan ang kaniyang nilikha. Hindi para sirain, hindi para abusuhin, kundi para alagaan, paunlarin at ipasa sa susunod na henerasyon. Pero aminin natin, madalas nakakalimot tayo. Kaway-kaway-kaway nga dyan ng mga makakalimutin. Minsan, inuuna pa ang convenience kaysa sa care. Mas inuuna pa ang sarili kaysa sa responsibility. Mas inuuna pa ang kita kaysa sa effect. Kaya mahalaga ang reminder sa atin ng Psalm 24 verse 1. Hindi atin ang mundong to. At dahil hindi atin, kailangan natin itanong palagi, Lord, paano mo gustong gamitin ko ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin? Creation care begins with surrender. Hindi ito nagsisimula sa programs, hindi ito nagsisimula sa campaigns or advocacies. Nagsisimula ito sa pusong nagsasabing, Diyos, ikaw ang may-ari at ako ay katiwala lamang. At kapag may surrender, may pasasalamat. Kapag kinilala natin na sa Diyos ang lahat, mas nagiging thankful tayo. Nagpapasalamat tayo sa hangin na hinihinga natin tulad ng meron ka ngayon.
Sa araw na sumisikat para madampian ng init ang ating katawan. Sa ulan na nagbibigay buhay. Sa lupa na pinanggagalingan ng ating pagkain. Sa Psalm 104, makikita natin kung paano pinupuri ng manunulat ang Diyos dahil sa kanyang nilikha. Hindi lang siya humahanga, nagpapasalamat siya because gratitude flows naturally when we recognize ownership. Tanungin mo yung sarili mo ngayong kaagapay, ask yourself, paano ko ba tinitignan ang mundo? Bilang something to consume o bilang something to care for? Paano ko tinitignan ang oras ko? Bilang sa akin lang o bilang regalo sa Diyos? Paano ko ba tinitignan ang katawan ko, trabaho ko, pamilya ko? Akin ba ito o pinagkatiwala lang sa akin? Kapag nabago yung ownership sa isip natin, nagbabago yung lifestyle natin. Mas nagiging responsible, careful, mas nagiging mapagpasalamat at ito nga nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos. At siguro, ito yung paanyaya ng Diyos sa atin sa unang mga linggo ng taon. Ayusin muna natin yung pananaw bago tayo magplano. We should fix our mindset, our perspective in life. Ayusin muna natin yung puso bago yung gusto nating napakaraming goals. Hindi mo kailangan baguhin ang mundo. Pero, pwede mong simulan sa sarili mo, sa bahay mo, sa paraan ng paggamit mo ng resources. Baka mamaya napapasobra ka na sa paggamit ng gadgets, kakanood ng TV, kaka-social media, kakarami ng kain, baka pwedeng i-manage mo yan. So kapag kinilala natin ang Diyos bilang may-ari, ang bawat kilos natin ay nagiging pagsamba sa Kanya. Ang pag-aalaga ay isang bahagi at parte ng ating worship for Him. Ang pasasalamat ay nagiging lifestyle. Ayan Kaya ngayong araw, sabihin natin mula sa ating mga puso, Lord, sa'yo ang lahat. At hayaan nating baguhin ng katotohanan iyan ang paraan ng ating pamumuhay. Kaya naman at this time, I invite you kaagapay, samahan mo ako. Tara, pray tayo. Lord, kinikilala po kita bilang may likha at may-ari ng lahat. Ang mundo, ang buhay, at ang lahat ng meron kami ay nagmumula sa iyo. Lord, we ask for forgiveness sa mga pagkakataong inangkin namin ang hindi sa amin. Lord, teach us na maging faithful steward ng mga resources na ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong marunong mag-alaga at hindi manira. Yung marunong gumamit at hindi marunong umabuso. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagpasalamat kesa maging reklamador. Salamat po sa iyong creation. Salamat sa biyaya na araw-araw po naming tinatamasa. Tulungan mo kaming mamuhay na may paggalang, pananagutan at pasasalamat sa iyo. Lahat ng ito, O Lord, ay iniaalay namin sa matamis at makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Kaagapay napakagandang reminder ng ating devotion sa unang Monday ng 2026. Hindi talaga atin ang mundo, tayo ay mga katiwala lamang. Kapag mali ang ownership, mali ang paggamit. Pero kapag kinilala natin ang Diyos bilang may-ari, nagbabago ang paraan ng pamumuhay natin na kung saan mas maingat, mas mapagpasalamat at mas may pananagutan. Maraming salamat sa iyo, Kagapay, sa pagsama sa amin sa ating program. Kung may mga natutunan ka, may mga takeaway ka, may mga tumatak sa iyo, may impact, ano ba ang naging reflection mo sa ating naging pag-uusap ngayong umaga? Ibahagi mo yan sa ating comment section. Comment na ang iyong mga
natutunan. And don't forget kaagapay na i-share. Share ang ating broadcast this morning. Nagpapasalamat tayo sa team na tumulong sa ating broadcast, sa ating ProdTech, sa Radio TV team, at sa ating programming team, maging sa ating Bukawe and engineering team. At sa iding kaagapay na sumama sa amin this morning. Kita-kits ulit po tayo sa susunod na episode ng programang Unang Salmo. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.